Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ni MD TV Channel. Pahayag ito ni Kitty Duterte doon sa sinabi ni Sharon Cuneta na nagkamali ang Pangulong Marcos sa pagpili ng kanyang katandem running mate Vice President. Ito, sumabog ang galit ni Kitty Duterte. Sabi niya, kapal ng mukha mo, Mrs. Sharon Cubeta. For your information, hindi ginusto ng ate ko na makatandem yung pangulo nyo nung eleksyon. Kung di lang siya pinilit ng Marcos family, ayaw ng tatay ko sa PBBM mo noon pa. Nag-warning na nga si Dada, di ba? And for your information, Madam Artista, kung wala ate ko noon, walang Marcos na presidente ngayon, tumanda kang walang ano yun, tatadaan, pinagtatandaan. Totoo naman. Ano ba pinagsasabi mo? O tinawag ka tuloy na Sharon Cubeta. Tingnan natin ang nag-react ha. 16,000 nag-react. 11,000 nag-like. Nag-like ako. Gusto ko dito kay Kitty Duterte. 2,700 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Sharon Cubeta o si Kitty. And then 2,300 ang nag-love. Gumising kayo sa katotohanan. Hindi yung kamali. Naison Mersom. That's right, Ma'am Kitty. Faye Clemente. Correct ka, Ma'am Kitty. Ikwas Advincula. Love it. Real talk. Same lang sila ni Vilma Santos. Dan Albano. I'm with you, Madam Kitty. That's the truth. Sakto. Tama. Shelo Ledres. She went into the limelight because of strong backing up, not because she was really that good. Very well said, Kitty. Real talk. Yole Noliedo. Fan ako ni Sharon sa husay niya bilang artista. Pero mali ka ata, Idol Sharon, sa sinabi mo. Kasi kung wala si Sarah, hindi mananalo si BBM. Totoo naman si Kitty. Ano ba? BBM, tinalo nga siya ni Madam Lenny noong kailan ba yun? 2010? Talo. Madam Lenny. Protesta pa. Talo pa rin sa protesta. Manual counting. Lumaki pa ang lamang ni Madam Lenny kay BBM noong after yung manual counting. Talagang talo si BBM noong 2010 vice presidential kaya noong 2016 pala, tama? 2016 nung natalo siya na vice president. Klarong labanan 'yun. 2022. Vice President lang. Miss Yahweh, Vice President lang ang gusto ni BBM. Hindi pagiging presidente. Dahil alam niyang matatalo siya ni VP Sara, ni Mayor Sara. Si Manang Aimee, Senator Aimee ang lumakad dahil hindi magkaibigan itong BBM at Mayor Sara, wala silang relasyon whatsoever. Kailang magkaibigan na si Senator Aimee at Mayor Sara. Kaya ang naging tulay si Senator Aimee. Kaya nga malaking pagsisisi si Senator Aimee. Humingi siya ng tawad. 'Di ba? 'Yun ang kanyang pasabog noong December, Iglesia ni Cristo Rally. Nung marinig ko yung pahayag ni Senator Aimee na alam niya na pala yung ginagawa ng kapatid niyang gumagamit ng pulburon, initial reaction ko, galit ako kay Senator Aimee.
Alam mo pala, ganyan ang kapatid mo. Bakit mo pa siya inireto kay then Mayor Inday Sara? Eh, nung nagpaliwanag si Senator Amy na akala niya nagbago na. Tapos inamin niyang nagkamali at humingi ng tawad. O, sige, pinatawad ko na si Manang Amy. So, yun ang katotohanan, Miss Yawi. Makinig ka. O, ngayon, lumabas ang mga video mo noon na pinagsasabi mo na salita ka ng masama laban sa mga Marcos, kayong dalawang mag-asawa. Grabe ang inyong mga batiko sa mga Marcos noon. Ngayon, sinasabi nyo noon, never again, pati anak ninyo, never again. O, no ngayon, huway na, mga kain suka. Tapos sasabihin mo, nagkamali. Never na nagkamali si PBBM dahil hindi siya ang pumili sa kanyang running mate. Siya ang pinili ni BP Sara na ikaw munang magpresidente. Lalo kaming bumibilib kay then Mayor Sara, BP Sara, dahil hindi siya ambisyoso. Kung ginusto niyang magpresidente noong 2022, siya na sana ang presidente ngayon. That's the reality. Pinagbigyan niya ang inyong PBBM. O ano ngayon, ang iginante ng Marcos. Kinidnap ang aming tatay. Tapos, wala na, walang utang na loob. Ang daming tulong. Pinalibing ang kanyang Marcos Sr. na tatay. Yung kanyang inahan na Imelda, convicted, makukulong na sana. Hindi pumayag si Tatay Digong. Hindi pinakulong, naawa kay Imelda. Oh, anong isinukli ng mga Marcos? Oh, except kay Manang Amy. Anong sinukli ni BBM? Ito. Nangyayari sa atin ngayon. Kaya, huwag kayong magsalisalita ng ganyan na nagkamali. Ang pagkakamali namin, binotohan namin ang isang BBM. Yan, talagang maling-mali kami. Kaya lang, may hangganan din ang lahat. May 2028 pa naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo